morning and welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. Today is another day and another vlog. So, ayan, maaga ako nakagising ngayon. Usually, ang gising ko talaga 11 or 10 kasi nga late na rin ako natutulog. Or minsan naman, sobrang aga ko matulog. Pero, nagigising ako ng midnight or mga ganyan. Mga midnight or very early morning. So, babalik pa ako sa tulog niyan. Kaya, yun ang kaganapan. Yun ang mangyayari. So, for today's video, ayan. Samahan niyo ako mag-chismis sa inyo, no? Kung ano kaganapan sa buhay ko. And, eto, aayos pala ako ngayon ng aking mga, ano ba tawag dito? Cabinet na mga puno ng mga pang-condiments ko dito o mga spices ko. Kasi guys, super gulo-gulo na talaga nitong aking mga cabinet. Kalat-kalat, tapos ang daming mga nagtapon-tapon na kasi hindi nakasara. So, ngayon isasara ko siya. Sobrang busy ko kasi guys, mula nung nagtitinda ako dahil wala akong time para maglinis. May time man ako pero hindi yung ganun ka, yung time na time. Anyways, ito ang problema ko pag nalilinis ako. Yung hatching ako ng hatching, kaya hindi ako pwedeng mag-cleaning lady, no? Kasi super allergy ako sa alikabok. Kaya talaga everyday din ako nalilinis. Kaya nga yung mga binan ko guys, nagtatanong din sa akin kung bakit daw araw-araw ako nagbabacuum. Magkano daw ba yung kuryente namin every month. Kasi araw-araw ako nagwa-washing, nagwa-washing. Tapos araw-araw din akong nagwa-vacuum. Araw-araw din ako naglilinis. Ano daw ba yung nililinis ko? Bakit daw lagi ako naglilinis? Kasi I hate na may makita akong mga buhok na nakalat-kalat. And then, ayaw ko din nung may mga alikabok akong makikita sa sulok-sulok. Kasi, kapag naano ko yung alikabok na yan, hindi tigil yung ilong ko. Yan, hatching na ako ng hatching. Ewan ko ba, galing naman ako sa probinsya, sa Pilipinas, di naman ako ganito. Siguro dahil din sa weather, or kasi sa Pilipinas mainit, at saka yung natural, yung air dun sa Pilipinas talagang fresh na fresh. Kaya, siguro, hindi ako nagkakasakit dun sa Pilipinas. Or, siguro sign of aging na rin yun. Di ba kapag nagkaka-age na tayo, medyo sakitin na tayo, di ba? Kung hindi matibay yung ating mga immune system. So, siguro ganon. And, dahil sa Pilipinas, nakatira kasi kami sa may malapit sa seaside, malapit sa ocean. So, fresh na fresh talaga yung hangin doon. Kaya talagang siguro hindi ako nagkakasakit pag sa Pilipinas. And also, sa Pilipinas kasi, isa lang naman yung weather natin dyan sa Pilipinas. Laging mainit, kaya hindi tayo nagkakasakit. Anyways, ayan, ginupitan ko din pala si Leila. Nang ano lang naman, yung dulong-dulo, yung kunting-kunti lang naman, yung dulo lang naman. Kasi, tao dito, dry na yung buhok niya. Kasi diba, hindi na po naman siya pinapagupitan. So, ako lang nagugupit kasi kunti lang naman yung gupit. And, pinapaliguan ko na siya para ako ay makapagligpit. Are you done? Hadi girl. Ayan na nga, bisan ko yan si Leila and then pinanood ko siya doon para linis ulit ako para tuloy-tuloy yung paglilinis natin kasi nga gusto ko matapos ngayon yung paglilinis ko and then tomorrow is free ako kasi ayoko yung maraming ginagawa na finally guys, so finally mga sister, natapos na tayong maglinis ng aking mga cabinet and natapos na ako mga alauna na ngayon dito sa Turkey and problema ko ngayon gutom naman ako. Dahil yung breakfast ko kanina is 1 egg lang. So, siguro lalabas ako, bibili ako ng bread. Ayoko kasi mag-rice dahil lately, almost 1 month na akong go get your bunny in the bed. So, parang 1 month na yata akong tuloy-tuloy yung rice ko kaya ayoko muna mag-rice ngayon. Diretso natin yung aking sinasabi kanina about sa aking pagtitinda. Yung nag-stop na nga ako. Parang this month lang, January ako nag-stop kasi pinaubos ko lang lahat or actually may mga ano pa nga ako dyan may mga stock pa akong kunti dyan. Pero okay lang, gagamitin ko na lang. Kaya nag-decide na lang din ako mag-stop dahil si Leila din is sa mga age niya ngayon, kailangan niya ng more attention. I mean, kailangan niyang matutukan na makapagsalita or ano, yun mga ganyan ba. So,
nagpo-focus muna ako sa kanya, yung mga bagay na dapat, kasi nag-start na siyang makipag-usap, nag-start na siyang magsalita. So, para mas ma-improve yung pagsasalita niya. Kaya everyday may time ako sa kanya. So, kasi nga, yung nagtitinda ako dahil tutok ako sa internet, sa social media. So kaya talaga decide na ako na mag-stop muna akong magtinda dahil gusto ko muna mag-focus kay Leila. Siguro mag-start na lang din ako. Siguro mag-start ako magtinda kapag okay na lahat. And also, the other problem is, dito sa Turkey, sobrang hirap talaga dito mag-business kapag, lalo na kung ang mga produkto mo o yung mga kukuhanin mong mga item is galing sa ibang bansa, hindi dito sa Turkey. So, kaya yun din yung isang problem ko kasi nag-a-ask sila ng tax certificate sa akin or dapat kuha ko ng tax um, sa tax office na parang i-register ko, ganyan. So, another payment yun, no? Bukod sa binabayaran kung may tax na akong 60% kapag nag-order ako to China. Pag nag-order ako sa China, so, may 60% na yun. And then, ngayon, nagbago na rin yung rules na kinukuhanan ko sa Temo na ngayon is, di ba kasi free shipping sila dati. So, free shipping ba naman sila? By land na nila i-send. So, parang magte-take yung item mo ng 1 month. Kung dati, 10 to 15 days lang nandito na sa Turkey, and then depende na lang sa custom yun kung gaano katagal nilang mapaprocess and marirelease nila. And then sa cargo naman, madali lang naman ang cargo kasi 2 to 3 days andyan na yung cargo. And yun nga yung problema pa, yung sa tax. Meron na akong tax certificate, pero iba yun, sa YouTube ko yun. Iba din tong kasi nga parang na-question na rin ako sa custom dahil palaging ang dami kong in-order and then palaging iisang address kasi nadedetect nila yan yung pangalan ko tas yung ID ko. So, nadedetect nila yan na bakit ganyan. So, naka-question ako sa custom. Kaya, ngayon is low down muna ako. Nagpahinga muna ako, magpapahinga muna ako para hindi na ako ma-question ng custom. Siguro, kapag okay na lahat, baka maibalik na rin yung tax kasi sobrang laki. Dinagdagan kasi nila yung tax 60% na dati 30%, tas ginawang 60%. So, baka maibalik na yung sa normal yung dati. Inshallah, di ba? So, magbabalik na rin tayo. And then, also maghanap ako ng ibang pagkakakitaan ko. Dahil, aside sa kumikita ako dito online selling ko is, syempre, dito kasi sa aking online selling is nagkumikita ako dito. Hindi naman ganun kalaki pero kumikita ako. Yung tamang pang allowance sa Pilipinas. Yung hindi ko na kailangan humingi kay mister o hindi na ako kailangan kumuha kay mister para lang ma-send ko sa Pilipinas. So, nakukuha ko naman dito sa aking pag-online selling. And, ayun na nga lang, ano yung pagkakakitaan ko ngayon na nag-stop na ako mag-online selling. Alam nga namang sumamasa ako sa kay mister, di ba? So, hindi ako aasa talaga sa kanya dahil mayroon akong panibagong kukunin na get the remote, I will turn on the TV. Hey, get the remote, mister. So, mayroon akong bagong ngayong pinagkakakitaan. Siguro, dun sa mga, kasi dati, ginagawa ko is, alam na ng mga iba dito yan sa Turkey na bago pa ako mag-Japan noon, nagre-remittance na ako. So, yung remittance na yun is parang, ang gagawin ko, pupuntahan ko sila dun sa European side, and then kukunin ko yung pera. Siyempre, bawal yung utang kasi magkano lang naman tinutubo dyan? $5, $2, depende sa magkano yung sisend nila. Ang sa akin, since yung ang kukuhanin ko lang na customer is yung may mga asawa din sigurong Turkish or yung mga kumikita ng mga Turkish lira kasi hindi ako pwedeng mag-dollar dahil kung hindi same bank ang pagsisendan mo ng dollar is another problem yun. So, Turkish lira lang ako, ma-accept ako niyan. Dati yung mga kakilala ko, hindi ko na sila binibigyan ng tubo, basta bayaran lang yung mga charge. So, hindi ko sila sinisingil. Pero, naisip ko na gawin ko siyang business. And then, may kasusyo ako dyan, guys. Mayroon akong kausap na isang kaibigan ko. So, dalawa kami. And, ayan yung pagkakakitaan namin.
Kunti lang naman yan actually, and depende rin kung gaano karami yung magsasend sa'yo. And dito sa Turkey, dati noon magandang mag-business, pero ngayon sobrang dami nang nagsisend ng pera yung nagpapa-remittance dito. So mahirap ng ngayon mag-business talaga dito sa Turkey. Dahil marami na sila dito. Marami na kami dito. Marami na kami dito may mga asawang Turkish, and marami na rin mga nag-online selling. Ako lang, dati parang ilan lang kami, parang 3-4 lang kami dati dito nag-online selling. Ngayon, ang dami-dami na namin. So, kaya yun din yung mga ang hirap na talaga, pahirap ng buhay. And hindi ko ma-imagine after ilang years, siguro 5 years, after 10 years, hindi ko na ma-imagine kung anong mangyayari dito sa Turkey. So, let's see na lang. So, yun yung aking update sa life ko, and sa mga nagtatanong na mga Kasuki Love ko dito sa aking Facebook page, bakit di na ako nagtitinda. So, yun yung reason. Yan mga sister, tapusin ko na mo itong ating vlog, and I see you in tomorrow's vlog. Guys, thank you so much for watching.